Alam mo lang, ma'am, kung paano ko nilalabanan araw-araw yung nararamdaman kong survivor's guilt. Dahil kitang-kita ko mismong pagkalunod ni Santi. Pero wala akong nagawa. Kung sana nga ikaw na lang ang namatay, Nolan. Baka matanggap ko pa. Baka hindi ganito kahirap ang pagdadalamhati ko ng araw na mamatay ang kapatid mo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hanggang kailan nga ba parurusahan ang sarili sa isang masakit na pangyayari mula sa nakaraan? Mga kaibigan, narito ang naging karanasan ni Nolan sa ating dunang sa kanyang panahon. Wow! Totoo nga palang sinabi ni Kuya Nolan tungkol sa lugar na to. Very calming. At ang sarap panoorin ang paggalaw ng tubig mula sa talon. Pati ang tunog ng lagaslas ng tubig. Therapeutic. Nakakaganda ng mood. Ang gusto ko malaman, yung totoong scientific explanation na may healing power nga ang ganyang waterfall. Ang dami ko na kasing nararamdaman sa katawan ko Sandali. Nasaan ang Kuya Nolan at Kuya Santi mo, Madi? Naku, tumakbo na po kaagad sa arkilahan ng bangka, ma'am. Oh, Roman, bakit hindi mo sinamahan ang mga anak mo? Hindi man nila kabisadong lugar na ito. Bigla nga nangawala sa paningin ko Yun nga, sabi ni Madi, aarkila ron ng bangka. Ang inaalala ko si Santi. Hindi siya sanay sa ganong activity, lalo na sa malawak na tubig. Ano ka ba? Kasama niya ang Kuya Nolan niya. Swimming champion ang panganay mo sa university nila. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Ano sabi ko sa'yo tungkol sa recreation activity na ito, Santi? Perfect stress reliever, di ba? At relaxing din, kuya. Masarap na pang-escape sa nakasasawang daily routine. Parang nare-reset ang isip ko Talagang ang sarap ng pakiramdam kapag napalilibutan tayo ng malamig na tubig at sariwang hangin. Teka, kuya. Parang lumakas ang agos ng tubig. At lumaki rin ang mga alon. Hanggang mamaya masasanay ka rin sa malalakas na agos at malalaking alon. Basta sagwan ka lang ng sagwan. Madi, hindi pa bumabalik ang mga kuya mo. Tiyak na nag-i-enjoy pa sila sa pamamangka, ma'am. Sabi ko naman sa daddy mo, hanapin ang mga kuya mo, Kaso ayun, naligo nang naligo sa talon. Ayaw nang umahon. Mabuti pa. Tayo nang maghanap sa Kuya Nolan at Kuya Santi mo. Halika! Kuya Nolan, lalo pang lumakas ang agos ng tubig sa ilog. Sinasalpok ng malalaking alon ng bangka natin. Basta tibayan mo ang pagsasagwan. Nakikita mo yung mga puno ng bakawan na yun? Sasagwan tayo papunta ron. Magiging ligtas tayo ron. Pero hindi ko na kayang sumagwan, kuya. Naninigis na ang mga kamay ko Pilitin mo, Santi. Yun lang ang tanging paraan para makalapit tayo sa mga puno ng bakawan. Hindi ko na kayang salukasin ang malakas na agos ng tubig, kuya. Hindi ko na kaya. Kuya! Kuya! Oh, Diyos ko! Tinangainan ng lumaragis ang tubig sa ilog ng kapatid ko. Kailangan lumahaway ako ng mabilis sa direksyon niya. Kailangan masagip ko ang kapatid ko. Santi! Kapatid ko!
Diyos ko! Ano nangyari sa anak ko? Parang wala na siyang buhay. Santi, anak, magsalita ka. Magsalita ka! Sa isang Santi! puno ng baka-awa na tumubo sa gitna ng ilong nakita ng mga rescuer na nakasabit ang katawan ni Santi, ma'am. Ikaw ang kasama ng kapatid mo! Bakit hinayaan mo siyang tangayin ng agos? Magaling kang lumangoy, pero bakit hinayaan mo siyang malunod? Ma'am, God knows kung gaano ko sinikap na sagipin si Santi. Pero kahit na sino pang pinakamahusay lumangoy ng mga sandaling yun, talagang mahirapang sagupain ang rumaragas ang tubig na yun sa ilog. Pero bakit ang sarili mo nailigtas mo, Nolan? Ha? Bakit ang buhay ng kapatid mo hindi? Dahil talagang hindi mo siya sinagip. Hinayaan mo na lang siyang malunod. Huwag mo naman akong pag-isipan ng ganyan, ma'am. Mahal ko ang kapatid ko. Oo. At kahit kailan, hindi ko gugustuhin ang kanyang kamatayan. O Roman, napatawag ka. Ate, makikiusap sana ako na dumito ka muna sa amin para matingnan-tingnan si Emma. Hindi pa kasi siya ganap na nakaka-recover sa pagkawala ni Santi. Marami na akong aasikasuing papeles sa law firm, kaya kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Sina Nolan at Maddie, kumusta na? Nagdadala mahati pa rin. Pero nagsipasok na rin sila sa kanilang mga klase. Baka nga ako pwedeng pakitingnan-tingnan mo na rin yung dalawang yun, ate. Medyo may trauma pa rin sa nangyari sa kanilang kapatid. Ay sige, oo. May ilang bagay lang akong sisinupin dito sa bahay. Pupunta na ako dyan. Maraming salamat, Ate Clara. Hindi ka ba nakakaintindi, Nolan? Ayoko makita ang pagmumukha mo ni ayaw kitang makasabay kumain. Hanggang ngayon ba, ma'am, ako pa rin ang sinisisi mo sa pagkamatay ni Santi? Oo. Dinala mo lang kami sa lugar na yun para doon mamatay ang kapatid mo, hindi ba? Kung alam mo lang, ma'am, higit sa sakit ng paninising ibinabato mo sa akin, kung paano ko nilalabanan araw-araw yung nararamdaman kong survivor's guilt. Dahil kitang-kita ko mismong pagkalunod ni Santi, pero wala akong nagawa. Sana nga ikaw na lang ang namatay. Baka matanggap ko pa. Baka hindi ganitong kahirap ang pagdadalamati ko nung araw na mamatay ang kapatid mo. Diyos ko, Roman! Sinola ang anak mo! Nolan! Nolan! Anak, bakit mo ginawa ito? Isugod mo na siya sa ospital. Baka maubusan siya ng dugo, Roman. Sige na, dalhin mo na ang anak mo sa ospital. Hindi na po nakayanan ni Kuya Nolan ang pananumbat mo, Mami. Paano kung hindi ko na rin makayanan ang pagwawalang bahala mo sa amin? Baka gawin ko na rin ang ginawa ni Kuya Nolan. And totally mawawala na kami sa buhay mo. Madi, walang ilang hindi nagmahal sa kanyang mga anak. Tulad ng Kuya Santi mo. Mahal ko kayo. Ano Kuya Nolan? Bakit kailangan pa mo nang mangyari ang mga ganitong trahedya? Para lang malaman natin kung gaano tayo kahalaga sa isa't isa, Ma'am. Palagay mo ba, hindi ko rin tinatanong ang sarili ko kung anong klase akong ina? Mula sa pagkamatay ng Kuya Santi mo. At ngayon, sa tinangkang pagpapakamatay ng iyong Kuya Nolan.
sorry. Ako, anak, ang unang-unang papel ko sa mundo bilang isang ama, yung manatiling buhay ang mga anak ko sa anupamang paraan na kaya ko. Kaya huwag mo nang ulitin ang ginawa mo. Tawarin mo ako, Dad. I'm really very sorry. Anak, be hopeful. Tulungan mo rin ang sarili mo. Maaari nating ibigay sa ating mga anak ang ating pagmamahal. Pero hindi ang ating mga saloobin, Emma. Siguro nga. Masyadong naging mataas ang pamantayan ko sa mga bagay-bagay. Samantalang hindi ko naman pala kayang harapin ang mga pagsubok. Kung si Santi ay naisunda ng mga yapak niyo ni Roman bilang mahuhusay na abogado. Pero hindi nga sina Nolan at Maddie na nasa pagtuturo ang parehong interes dahil naroroon ang kanilang mga puso. Nang mamatay si Santi, kung bakit isinama ko na ring ilibing ang kakayang kong mahalin pa ang dalawa kong anak. Alam mo, Emma, matutuwa si Nolan kapag nakita niyang ikaw ang susundo sa kanya sa ospital. Dahil anak mo rin ako, sapat lang sinabi mong yon para maniwala ako na mahalaga rin ako sa iyo, Ma'am. I'm sorry. Kung naglagay man ako sa pagitan natin ng level ng mataas na ekspektasyon. At kung nahirapan man akong ipakita ang pagmamahal ko sa iyo bilang aking anak. Wala kang dapat ipaliwanag, Ma'am. Nauunawaan kita. Alam ko, mahaba pang proseso ng paglimot sa mga naganap. Pero naniniwala ako, matututuhan nating muling mamuhay ng maligaya kasama ang daddy mo at si Matty. Pero ang mahalaga para sa ating lahat sa mga sandaling ito, ang ngayon, bilang simula, nagsusunod pang mga araw. May mga sitwasyong hindi natin inaasahang magaganap, subalit kailangan nating magpasya upang muling magpatuloy sa agos ng buhay. Dahil pagkaraan ng isang unos, muling sisikat ang haring araw sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Susan Robles. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Sabi niya, tanggap daw niya ang mga nakaraan ko. Mapalad ka, pinsan. Pero natatakot talaga ako. Hindi po madaling kalimutan ang mga nakaraan ko. At ang
nakita kong buhay ni inay kay itay. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga lalaking hindi naniniwala sa kasal. Ang nakalulungkot, may mga babae na rin nagtataglay ng ganitong paniniwala. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Australia sa ating dunang sa kanyang panahon. Roger, bakit bihis na bihis ka? Wala ka naman pasok sa office ngayon May pupuntahan kami ng barkada ko, Australia. Hindi na naman pala kita maisasama sa pagdalaw ko kina Tia Linda mamaya. Pasensya ka na, ha? Nakapangako ako sa mga kaibigan ko na sasama ako sa kanila. Napapadalas na yung paglabas ninyo ng barkada mo. Samantalang ako, hindi mo malang maipasyal. Bago tayo nagsama, nagkasundo na tayo na walang pakialaman pagdating sa mga libangan natin. Bakit ngayon nakikialam ka? Huwag ka naman magalit, Roger. Ha? Nasabi ko lang naman yun dahil nagkukulang ka na sa akin. Makaalis na nga. Isira mo araw ko Teka muna, Roger, sandali. Roger! Bakit ganyan ka na ngayon sa akin, Roger? Nagbago ka na ba? Mag-isa ka na naman, Australia. Kwan po kasi, Jalinda, may ginawa pong importante si Roger, kaya hindi po nakasama dito. May ginawa? O baka naman may lakad kasamang barkada niya. Ate Carmen naman. Kabisado na namin ang inayang ka-live-in mo, Australia. Kaya pwede ba wag mo naman pagtakpan? Nag-aalala nga kami ni Carmen. Bakit naman po? Baka masaktan ka na naman. Baka magkahiwalay din kayo ni Roger, tulad ni Arman. Kasi nararamdaman namin ng inay na para bang may problema ka sa kanya. Ate, Chang, mas mabait naman si Roger kaysa kay Arman. Si Arman nananakit, kaya iniwan ko. Si Roger naman, sa 2 years namin pagsasama, hindi pa naman ako nasasaktan. Sana nga pabangkin, mali kami. Dahil ayaw din naman namin muli kang lumuha. Kung masaktan man ako, Chang, at least madali kong hiwalayan. Dahil hindi ako kasal. Hindi tulad ni Inay. Naturingang kasal nga sila ni Itay. Pero impyerno naman ang naging buhay niya. Nakalaya lang siya nang pumanaw si Itay. Australia, hindi pare-pareho ang kapalaran ng tao. Yan sana ang lagi mong isaisip. Hindi. Sabihin mo, hindi totoo ang sinabi mo, Roger. Sabihin mo! I'm sorry, Estrella. Mahirap naman kung magsisinungaling pa ako sa'yo. Pareho lang tayo mahihirapan. Pero bakit? Kinuha ko naman lahat para maging maligaya ka. Meron bang iba? Meron ba? Oo. At siya na ang mahal ko ngayon. Kaya gusto ko sana maghiwalay na tayo. Ganun lang kadali sa'yo lahat. Estrella, huwag na nating pahirapan pa ang sarili natin. Di ba kaya nga hindi tayo nagpakasal para kapag nagkaroon ng problema, madali tayo makapaghihiwalay. Baka pwede pa natin itong ayusin, Roger. I'm sorry. Ginawa ko na yan. Sinubukan kong ibalik ang pagmamahal ko sa'yo. Pero ayaw na talaga. Kaya sana, huwag na natin pang pahirapan ang mga sarili natin. Hiwalay na tayo. Roger.
Mahal kita. Mahal kita. Kung hindi pa ako nagpunta rito, hindi ko malalamang hiwalay na kayo ng Roger na yun. At may sakit ka pa. Bakit ganun, Ate Carmen? Bakit lahat ng mga minamahal ko, lahat ng mga kinakasama ko, nawawala sa akin? Sinikap ko naman maging mabuti sa kanila. Dahil hindi silang itinakda sa'yo ng Diyos, pinsan. Ang hanapin mo kasi ay yung itinakda para sa'yo. Paano ko makikita yun? Estrella, baguhin mo ang direksyon ng buhay mo. At saka mo hingin sa Diyos yung lalaking para sa'yo. Ate Carmen. At kapag natagpuan mo na yon, pinsan, huwag mo nang pakawalan pa. Magpakasal ka na. Kagabihin ni kamo kayo ni Estrella, Carmen? Opo, inay. Eh bakit? Sa kayo pupunta? Birthday ng isang kaopisina ko eh. May konting handaan po sa kanila. Sasama ko si Estrella, nay, para malibang naman. Ay, mainam naman yan, anak. Malay natin. Doon pala niya makikilala yung lalaking para sa kanya. Tama po. Abuti nga, nay, nakumbinsi ko siyang bumalik na uli dito sa atin eh. Ayun, masigla na siya uli. At nakapagtatrabaho na. Oo nga. Dahil sa muling pagbalik sa atin ng iyong pinsan, nakapag-move on na siyang madali. Isa na lang ang kailangang mangyari, anak. Ano po yun, nay? Ang mawala sa puso at isip ng pinsan mo ang takot sa pagpapakasal. Sa bagay nga po, para magkaroon ng basbas ng Diyos ang kanyang love life. Para sa'yo, Estrella. Pasalubong na naman, Arnold. Ikaw talaga. Nag-aaksaya ka ng pera sa ginagawa mo. Aba, hindi ito pagsasayang ng pera. Mahal kita at masaya ako sa ginagawa ko. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi mo pa ako kilala ng lubusan. Estrella, mula pa nang magkita tayo ng birthday ko, inalam ko ng lahat ng tungkol sa'yo. Kaya kilalang kilala na kita. Arnold? Alam kong tungkol sa iyong mga nakaraan. Arnold? Bigyan mo lang ako ng puwang sa puso mo. Papawiin kong lahat ng lungkot mong naririyan. Pakasalan kita. Ano? Hindi pa nga kita sinasagot, ha? Kaya nga, sagutin mo na ako. Natatakot ako. Ayoko mangyari sa akin ang naging buhay ng nanay ko sa tatay ko. Miserable ang naging buhay ni inay. Natural sa buhay ng mag-asawa ang magkaroon ng problema. Pero naniniwala ako, kung ang Panginoon Diyos ang gagawin nating sentro ng ating pagsasama, kung sa Kanya tayo laging lalapit, mapagtatagumpayan natin ang mga problemang darating sa atin dahil ang Diyos ang tutulong sa atin. Estrella, gabi na. Eh, bakit narito ka pa sa sala? Oo nga naman, pinsan. May trabaho pa tayo bukas. Hindi kasi mawala sa isip ko yung mga sinabi ni Arnold. Tama naman siya, pamangkin. Alam nyo, ang mga sinabi niya. Kuan, hindi sinasadyay narinig ko yung pag-uusap nyo. Kayo, nay, ha? Nakikinig kayo. Hindi ko nga sinasadya yon. Pero tama si Arnold. At hinahangaan ko ang kanyang pananaw. Matagal ko nang kaopisina si Arnold, nay. Alam ko na rin ang pananaw niya sa buhay. At
Kasasabi kong mabuti siyang tao, pinsan. Ang sabi niya, tanggap daw niya ang mga nakaraan ko. Mapalad ka, pinsan. Pero natatakot talaga ako. Jalinda, hindi po madaling kalimutan ang nakaraan ko. At ang nakita kong buhay ni inay kay itay. Pamangkin, ilapit mo sa Diyos ang tungkol kay Arnold. Walang masama kung gagawin mo yun. Dahil ang bahay at kayamanan ay namamana sa magulang. Ngunit ang mabuting asawa ay sa Diyos nagmumulak. Napakasaya ko, Estrella, dahil sa pagtanggap mo sa pag-ibig ko. Aaminin ko, Arnold. Kahit mahal din kita, nakadarama pa rin ako ng takot, pag-aalala. Ayoko masaktan muli. At ayoko rin matulad ako sa aking ina. Katulad ng pangako ko sa'yo, papawiin ko lahat ng lungkot sa puso mo. Kung gusto mo para maging panatag ka, magkaroon tayo ng devotional prayer. Devotional prayer? Oh, mag-isama tayong dadalangin sa Diyos. Ilalapit natin ang tungkol sa ating relasyon upang kung para talaga tayo sa isa't isa, tutulungan niya tayo at gagabayan niya. Alam mo, hanga ako sa pagiging malapit mo sa Diyos. Siguro nga, ito ang kulang sa akin. Kaya parang walang direksyon ng buhay ko. Mas maganda ka pala kapag nakapantulog. Thank you talaga. Totoong sinabi ko, ang swerte ko nga, pumayag kang makasal na tayo. Mas maswerte ako dahil tinanggap mo ko sa kabila ng mga nakaraan ko. Alam mo, ibang-iba nga pala ang saya kapag ikinakasal. At sisikapin kong habang buhay kang maging masaya sa piling ko. Salamat. Salamat, Arnold. Binago mo ang paniniwala ko. Inalis mo takot sa puso ko. Australia. Happy wedding anniversary po, Inay. Itay. Salamat, Dennis, anak. Salamat, anak. Ang mga kapatid mo nga pala, nasaan? Hindi pa ba sila darating? Si ate po, dinaanan lang po yung cake para sa inyo. Wow. Si kuya naman, nariyan na. Kinakausap lang po yung caterer na kinuha namin. Nakakatuwa naman ang mga anak natin. Sila pa ang gumasto sa handaan natin, mahal. Oo nga, mahal. Regalo po namin sa inyo yon, Inay. Itay. Kayo ba ng nobya mo wala pang balak na pakasal? Gusto po muna naming mag-ipon. At paunlarin ang aming mga career. Tama yan. Ngunit huwag niyong kalilimutan na pahalagahan ang inyong gagawing pagpapakasal, ha? Tama ang tatay mo, anak. Tingnan mo kami. 30 years na, pero magkasama pa rin kami. Dahil pinahalagahan namin ang kasagraduhan ng aming kasal. Maging ang mga aral ng Diyos na aming tinanggap noong kaming mag-isang dibdib. Kaya naging matagumpay
ang aming pagsasama. At ito, ang nais din naming inyong isabuhay. Makaasa ng kanyang patnubay ang magkabihag na siya ang ginagawang gabay. Magkaroon man ng suliranin, sila'y hindi pababayaan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, Babes Angeles, at Angelo Alcantara. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Masayang-masaya ang mga nabigyan natin ng tulong kanina, Miguel. May napaiyak pa nga sa tuwa. Oo, nakita ko rin yun, Rosa. Yung iba naman, hindi matapos-tapos ang pasasalamat sa atin. Kaya sulit, kahit nakakapagod. Bakas din sa mukha nila na nagliwanag ang kanilang isip. Dahil sa mga salita ng Diyos na ipinayo natin sa kanila. Ha? Miguel! Tricycle! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Lahat ng tao'y dumaraan sa pagsubok, mahirap man o mayaman. At kahit na nga ang mga ibinubuhay ang kanyang kalooban. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Miguel sa ating dulang sa kanyang panahon. Aalis kayo? Ano ba yan? Kung kailan kami pumasyal dito, saka naman kayo aalis. Pasensya na, Ate Susana. May kailangan kaming gawin sa church, eh. Paano yung grocery nyo? May mga tauhan naman kami doon, Kuya Drigo. Ay, no. Hindi nyo dapat laging hinahayaan sa kanila ang negosyo nyo, Rosa. Miguel, baka mamaya kinukupitan na kayo ng mga yun. Hindi nyo lang alam. Ate, may mga CCTV camera kami sa grocery. Maayos at madalas din ang inventory namin. Katulong namin ng mga pamangkin nyo. Iba na yung nakatitiya kayo. Kaya dapat, huwag kayong alis ng alis. Kung hindi rin lang mahalaga ang gagawin nyo. Huwag kayong mag-alala. Mababait at tapat ang mga tauhan namin. Hiniling namin sila sa Diyos, kaya alam naming magiging tapat sila sa amin. Ay, bahala na nga kayo. Babalik na lang kami. Saka ko na lamang sasabihin ng sadya ko. Napakainit sa church kanina, no? Oo nga, Rosa. Ang dami na kasi natin, eh. At lahat dumadalo. Nakakatuwa naman dahil lahat ang sigla. Tama ka, pero dapat magkaroon na tayo ng mas malaking church para maging komportabling lahat. Maging yung mga gustong dumalo sa congregation natin. May mga naghahanap naman ng mabibiling lupa. Pati nga si Sister Marie. Kaya lang wala pa silang makita. Naisip ko, ano kaya kung i-donate natin yung lupa natin? Total, bakante naman yun. Oo nga, no? Oo, di ba? At malaki yun. At kapag doon itinayo ang church natin, magiging komportable ng lahat ng pupunta doon. Pero, papayag kaya yung mga anak natin? Kasi, magiging kabawasan yun sa mga mana nila.
Sarap talaga ng lechon doon sa suki natin, di ba? Di nakakasawa. Sinabi mo, Padrigo. Kaya hindi ko mapigilang magpapake. Sarap. Ay, nga pala, may ibabalita ako sa'yo, sana. Ano yun? Nakausap ko yung kapitbahay ng kapatid mo. Sinabi niya sa akin na i-donate daw ni na Miguel yung malaki nilang lote para sa church. Ano? I-donate lang? No, yun ang sabi ni Tonyo. Abay, pambira. Ipinamigay lang nila yon. Ang laki nun ah. Sana sa akin na lamang niya binigay. Kapatid niya ako. Hindi niya ako naisip. Ewan ko ba rin sa kapatid mo? Di man lamang nang hinayang eh. Bakit kita sa akin ng lalaking yun? Miguel, ano ka ba naman? Hindi ka man lang ba nang hinayang sa ginawa mo? Malaki ang lupang iyon na minana mo sa ating mga magulang. Ate, taos sa pusong ginawa ko. Inihandog namin ang lupang yon para sa Diyos. Kaya wala akong pinanghihinayangan. Maraming paraan ng paglilingkod sa Diyos. Hindi kailangan ibigay mo ang buo mong kabuhayan. Hindi naman buong kabuhayan yun. At saka sabi ko nga, taos sa puso kong aking ginawa. Isa pa, lahat ng meron tayo ay buhat din sa Diyos, hindi ba? Sana sa akin mo na lang ibinigay yun. Ako ang kapatid mo eh, kaya dapat ako ang inuna mong bigyan. Ate naman, mas marami pa nga kayong ari-arian kaysa sa amin eh. Nanghihinayang ka doon. Dahil gusto ko yung lugar na kilalalagyan ng lupa mo. Magandang pagtayuan ng negosyo. Ikaw talaga, Miguel, kakainis ka? Baka lumampas ka na sa langit dahil dyan sa ginagawa mo. Masayang-masaya ang mga nabigyan natin ng tulong kanina, Miguel. May napaiyak pa nga sa tuwa. Nakita ko rin yun, Rosa. Yung iba naman, hindi matapos-tapos ang pasasalamat sa atin. Kaya sulit kahit nakakapagod. Bakas din sa mukha nila na nagliwanag ang kanilang isip. Dahil sa mga salita ng Diyos na ipinayo natin sa kanila. Ha? Miguel! Oh. Ang tricycle! Oh! Kayla, Aljur, kumusta na ang nanay at tatay niyo? Wala pa po silang malay, Tita Susana. Kinagamot pa po sila. Ang sabi po ng doktor, delikado po ang lagay nila. Ano ba nangyari? Ayon po sa mga nakasaksi, kinat daw po sila ng isang tricycle na humaharurot. Nasaan ang walang yung driver ng tricycle? Nasa ospital din po siya, tita. Tita, aalis po muna kami sandali ni Aljur. Aattend lang po kami ng practice namin sa choir. Sa church na naman? Hindi ba kayo nag-aalala sa mga magulang nyo? Nag-aalala po. Ganun naman pala eh. Bakit nyo sila iiwan? Pupunta po kami doon para tumupad ng duty namin. At para iparating din po sa mga churchmate namin ang nangyari. At higit po sa lahat, para ipanalangin sina inay at itay. Para iligtas po sila ng Diyos. Diyos ko, narito po kami ng kapatid ko. Nakikiusap kami sa'yo. Iligtas niyo po ang mga magulang namin. Gusto po namin makasama po sila. Lalo na po sa mga paglilingkod sa inyo. Maawa po kayo. Huwag niyo po kami biguin. Mahal na mahal po namin sina inay at itay. Diyos ko, maawa ka po. Huwag mo po silang kukunin. Upang madama rin po ng tita namin ang pagtulong mo po sa amin. Sa gayon,
ay magbago po siya at hindi nahamakin pa ang pagsunod namin sa iyong mga kalooban. Pakiusap po. Tulutan mo pong makapiling pa namin ang aming mga magulang. Aljur, tayo na. Kailangan makabalik na tayo sa ospital. Sandali. May nag-text sa cellphone mo, ate. Si Tita Susana, Aljur. Nagkamalay na raw si na inay at titay. Natin pagkain na ya. Bakit po ba? Wala naman pong may birthday sa ating lahat. Nakakalimutan nyo na nga. Ngayon ang ika-1 taon nang makalabas kami sa ospital ng tatay nyo. Mula doon sa aksidenteng nangyari sa amin. Ay, oo nga pala. At sa awa ng Diyos, buhay at malakas kami. Kapiling nyo hanggang ngayon. Gusto namin ipagdiwang natin at ipagpasalamat yon. Ang pagtulong ng Diyos sa atin. Lalo na sa amin ng tatay nyo. Kaya pala, pinapunta nyo rin si Kuya Jeric at ang pamilya niya. Dahil tayong lahat ang magpapasalamat sa Diyos, Aljur. Ay, masaya yan. Teka, may nag-text sa akin. Ba? Oh, bakit parang nabigla ka, Miguel? Sino ba nag-text? At anong nangyari? Si Ate Susana. Ang sabi niya, isinugo daw niya sa ospital si Bayaw. Bakit daw po? Inatake sa puso. Miguel, mula pa nang dumating ka kanina, wala kang kibo. May problema ba tayo sa negosyo? Wala, Rosa. Bakit ka ganyan? Naaawa lang ako kina Ate Susana. Nakalabas na ng ospital si Kuya Drigo, di ba? Yun nga lang, mahabang gamutan pa ang kailangan para muling makalakad siya at makapagsalita ng maayos. Malaking gastusin pa yun. May nabalitaan kasi ko tungkol sa kanila eh. Nabalitaan? Ano yun? Maraming salamat sa pagdalaw niyo uli dito sa amin, Miguel. Rosa, kahit papaano, nababawasan ang lungkot ko pag nakikita ko kayo. Ate, magkapatid tayo. Kaya tama lang na damayan namin kayo. Kumusta na kayo, ate? Eto, naghahanap ng mapagbebentahan ng aming negosyo. Ano? Naubos na kasi sa ospital ang ipon namin ni Drigo. At kailangan namin ng panggastos upang maipagpatuloy ang kanyang therapy. Pati ng pag-aaral ng 2 pa naming anak. Totoo nga palang nabalitaan namin. Ate, huwag mo nang gawin yun. Kami na ang bahala sa therapy at sa mga gamot ni Bayaw. Totoo? Oo. Pati na sa pagpapaaral ng 2 niyo pang anak. Natutulungan nga namin yung ibang tao eh. Lalong namin kayong tutulungan dahil hindi kayo iba sa amin. Maraming salamat sa inyo. Mabuti pa kayo. Kahit na aksidente kayo noon, nakaligtas kayo. At nanatiling matatag ang kabuhayan nyo. Hindi tulad namin. Si Drigo lang ang inatake sa puso. Pero halos maubos ang kabuhayan namin. Dahil, ate, tinulungan kami ng Diyos. At ang aksidenteng yun sa amin ay pagsubok lamang na amin namang napagtagumpayan. Huwag kang mawala ng pag-asa, ate. Malalagpasan niyo rin ang nangyaring ito sa inyo. Lumapit ka lang at humingi ng awa sa Diyos. Pakikinggan kaya niya ako. Ganon na wala kami ng panahon sa kanya. Naubos ang panahon namin
kung papaano kikita na maraming salapi. Hindi namin siya pinaglingkuran. Ate, napakabuti ng Diyos. Lagi siyang laang makinig at magpatawad. Sa sino mang sa kanya ilalapit at hihingi ng kapatawaran. Gawin mo yun at makikita mo, hindi kanya bibiguin. Pagpapala at kapayapaan ay kakamtin ng mga sa kanya ay masunurin. At sa mga pagsubok sila'y laging lilihapin. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Babes Angeles, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, at Susan Robles. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Pinsan, bakit naiinis ka? Wala namang masama sa ginagawa kong pagtulong. Yung pagtulong mo na inaayunan naman ng anak mo, tanggap ko na yon. Pero yung kumupkup kayo ng ibang tao at hindi nyo pa kilala, katangahan yun. Ate Josefa. Totoo naman yun eh. Paano kung miyembro siya ng isang sindikato? Nakawang kayo. Mapapahama kayo sa ginagawa mo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang maging inspirasyon at makatulong sa kapwa ay isang magandang hangarin. Sa kabila ng katotohanan na nakararanas din tayo ng mga problema, tumutulong pa rin tayo. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Charing sa ating dunang sa kanyang panahon. O, Nilo, eto yung hinira mong bigas. Nilagyan ko yan ng ilang dilat at gatas para sa anak niyo ni Salve. Naku, maraming salamat po, Aling Charing. Kapag nagkatrabaho po ako, hindi ko kayo makakalimutan. Naku, ay naniniwala naman ako sa iyo. At naniniwala din ako na magkakatrabaho ka. Basta huwag ka lang titigil sa paghahanap at huwag kang mawawala ng pag-asa. Ang bait talaga ni Aling Charing. Salamat po sa pagpapalakas ng loob ko, Aling Charing. Aling Charing, yun ang inuutang ko. Ay, sandali lang at kukunin ko na Hector. Kaya lang huwag kang magagalit ha. Para hindi kayo nagigipit, lagi kang mamasada ng tricycle at magsipag ka. Mag-impok kayo para sa kinabukasan. Mano po, Tia Josefa? Awaan ka ng Diyos, Lester. Nanay mo, nasaan? Umalis po kasama yung isa naming kapitbahay. Ah, saan nagpunta? Sinamahan po sa DZRH yung kapitbahay namin. Hindi niya alam ang pagpunta dun eh. Nawa po si inay, kaya sinamahan niya na po para hindi po maligaw. Ay, huhulaan ko. Tumulong na naman yung nanay mo, ano? Opo, Tia. Bakit ba yung nanay mo? Ang hilig magpakapagod para sa iba. Wala naman siya napapala. At inaayunan mo pa. Masaya po si inay sa ginagawa niya. Oh? Kaya masaya na rin po ako. At saka po wala naman po masama doon. Mabuting gawain niya ang pagtulong eh. Ay, kayo na nga bahala. Sige, pabalik na lang ako. Total, wala naman pala yung nanay mo. Ay, naku. Inabutan na ako ng malakas na ulan.
kasi hindi natapos gawin sa talyar ang kotse ko eh. Tapos wala pa akong masakyan ng tricycle. Naglakad tuloy ako't nakulanan. Ay, hindi bali na nga. Total, narito naman na ako sa amin. Bakit may babae nakahiga dito sa pintuan namin? Ay, Miss! Miss, gising! Bakit ka nakahiga dyan? Ay, ayaw magising. Hindi kaya nawalan siya ng malay? Tatawagin ko nga si Inay. Inay! Inay! Oh, Lester. Ikaw ba yan? Opo, Inay. Buksan niyo ang pinto, madali po. O anak, naulanan ka na. Oh, bakit may babaeng nakahiga dyan? Nadatnan ko na po siya dyan, Inay eh. Ha? Mukhang nawalan po ng malay. Oh, kumain ka pa, Sarah, para lumakas ka. Salamat po, Aling Charing. Ang sarap po nitong niluto ni Lester na nilagang baka. Salamat nga po pala sa pagtulong ninyo. Ano nga ba ang nangyari sa'yo? Bakit nakita ka ng anak ko na walang malay dyan sa may pintuan namin? Kasi lumayas po ako sa amin, Aling Charing. Ano? O Diyos ko, bakit mo ginawa yun? Dahil po sa hiya at takot. Wala po akong mukhang maiharap sa kanila dahil tiyak po sasaktan nila ako pag nalaman nilang buntis po ako. Buntis ka? O nasaan ang ama ng iyong dinadala? Tinakasan na po niya ako. Ha? Masama naman ang lalaking yun. Talagang masama po siya. Manloloko. Kaya namumuhi ako sa kanya. Pero hindi ka pa rin dapat lumaya sa inyo. Ang dapat, humingi ka ng tawad dahil ikaw ang nagkamali. Naisip ko po kasi tiyak nasasaktan din nila ako at palalayasin pag nalaman nila ang kalagayan ko. Kaya inunahan ko na po. Ay. Kaysa masaktan pa po ako. Nagpunta po ako sa mga kaibigan ko pero hindi po nila ako mapatuloy. Hanggang sa abutin ako ng pagod at gutom. Kaya nawalan po ako ng malay sa may pintuan ninyo. Lester, may nakakita kaming babaeng kasama ng nanay mo sa tindahan. Pinsa mo ba yun? Hindi, Hector. Kinupkop siya ni Inay. Siya si Sarah. Kinupkop kahit hindi nyo kilala? Bakit? Nakita ko siyang walang malay sa may pintuan namin kagabi. Kaya tinulungan namin siya ni Inay. At mula sa kanya, nalaman naming buntis siya. Buntis? Oo. At dahil sa takot na masaktan ng parents niya, lumaya sa kanila. Bilib talaga ako sa nanay mo. Napakabait at matulungan. Oo nga. Dapat bigyan siya ng award dito sa barangay natin. At totoo nga palang may kinupkup kang buntes. Ano ka ba naman, Charing? O bakit naiinis ka, pinsan? Wala namang masama sa ginagawa kong pagtulong. Ay, yung pagtulong mo na inaayunan naman ng anak mo, tanggap ko na yon. Pero yung kumup-kup kayo ng ibang tao at hindi nyo pa kilala, katangahan yon. Ate Josefa. Totoo naman eh. Paano kung miyembro siya ng isang sindikato at nakawang kayo? Mapapahaba kayo sa ginagawa mo. Hindi naman siguro, ate. Dahil kinausap kong mabuti si Sarah bago ko siya kinupkop. Isa pa, kawawa naman yung bata. Baka makaisip gumawa ng masama kapag hindi ko tinulungan. Problema niya na yon at hindi mo kasalanan. Ate, masaya ako na napapalakas ko ang loob ng mga tulad niya. At naniniwala ako, hindi ko ikapapahamak ang mga ginagawa ko dahil mabuti at nakalulugod ito sa Diyos. Sarah, bakit ka umiiyak? Nahihiya po ako sa inyo, Aling Charing.
Dahil sa akin napagsabihan kayo ng masakit ng pinsan ninyo. Narinig mo? Opo. Papasok na po ako ng bahay nang marinig ko. Pasensya na po kayo. Makakahiya talaga. Huwag mong alalahanin yun. Hindi naman ako galit sa kanya. Aning Charing, gusto ko po sanang umuwi sa amin. Naisip ko po tama kayo. Dapat akong humingi ng tawad sa parents ko dahil nagkamali po ako. Oo, tama. Mainam yung gagawin mo, Iya. Kasi hindi tama na nagmamalaki ka sa mga magulang mo. Kung gusto mo, sasamahan kita sa iyong pag-uwi. Lester, anak, malalim na ang gabi. Ba't hindi ka pa matulog? Hindi pa po ako antokin ni Nay. Bakit? Anong iniisip mo? Parang mukha ka malungkot. May problema ka ba? Wala po. Naaalala ko lang po si Tia Josefa. Hindi mawala sa isip kong narinig kong pag-uusap nyo kahapon. Ah, narinig mo pala. Bakit siya ganun, Nay? Hindi niya ikinatutuwa ang pagtulong natin. Dapat nga, tumulong din siya sa kanyang kapwa eh. Dahil mayaman naman sila. Pero hindi niya ginagawa. Anak, iba-iba ang ugali ng mga tao. Huwag ka sanang magdamdam sa iyong tiya. Gusto ko sanang ibalita sa kanya na nakauwi na si Sarah sa kanila. At labis-labis ang pasasalamat sa inyo ng parents niya dahil sa pagtulong niyo. Huwag mo na ang gawin yon, anak. Sa halip, idalangin natin sa Diyos na hipuin ang kanyang puso upang yun ay maging malambot at maging matulungin. Talaga? Nilo? Oo, Hector. Kaya nga ang saya ko eh. Sa wakas, may trabaho na ako at magsisimula na ako bukas. Ayos! Makaluluwag na kayo. At unti-unti na rin ako makakabayad sa mga utang ko kay Aling Charing. Uy, kahit naman hindi mo bayaran yun. Hindi ka walang kay Aling Charing yun. Dahil may kaya siya sa buhay. O, kita mo nga ako. Hindi ako sinisingil. Dapat pa rin tayo magbayad, Hector. Dahil utang natin nun at responsibilidad natin. Ay, Nilo, si Aling Charing, dumarating mo ba? Oo nga, no. Mukhang pagod na pagod ah. Nilo, Hector. Aling Charing, magandang hapon po. Oh, Saan mo kayo galing? Parang namumutla kayo ah. meron akong sinamahan na nangangailangan ng tulong. Kaya dinala ko siya sa kakilala kong taga DSWD. Kaya lang nitong pauwi na ako. Ayun nga, parang nahihilo ako. Oo, Teka, ay, naku! Nawalan siya ng malay, Nilo! Tulungan natin siya! Lester, anak. Narito po ako, Inay. Ganon din sina Hector at Nilo. Kumusta na po pakiramdam niyo, Aling Charing? Maayos na. Wala na yung hilo ko. Mabuti naman po. Nag-alala po kami sa inyo eh. Siguro daw po, sobrang nainitan at napagod lang kayo, Inay. Hindi naman po kayo high blood eh. Alam niyo, Aling Charing, nang nakita ko kayo na wala ng malay, natakot ako. Naisip ko, paano pag nawala kayo? Baka wala nang tumulong at magpautang sa akin. Doon ko po naisip na tama kayo. Dapat akong magsikap at iayos ang buhay ko. Totoo ba yan, Hector? Oo, Nilo. Kaya simula bukas, magpapasada na uli ako ng tricycle at mag-iipon para sa kinabukasan. Aba, natutuwa akong marinig yan, Hector. Ako man po, Aling Charing, may good news din. May trabaho na po ako. Talaga? Salamat po sa mga tulong nyo. Kayong naging inspirasyon namin ng asawa ko upang magpakatatag. Masaya ako na natulungan at nabigyan ko kayo ng inspirasyon.
Tandaan niyo lamang ito. Kapag nagigipit kayo at nangangailangan ng tulong, narito lang ako. Pero higit sa lahat, nariyan ang Diyos na siyang tunay na makatutulong sa ating lahat. Lagi tayong tumawag at sumunod sa kanyang kalooban. Ang taong nagigipit, sa Diyos dapat lalong lumapit at buong higpit na kumapit, pagkat siya'y maraming kaparaanan upang tayo ay tulungan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Angelo Alcantara, Susan Robles, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Chiquit del Carmel Amor. Special sound effects, Jerry Butia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Kilala mo ko, Walter. Kapag sinabi ko, ginagawa ko. Ngayon, mamili ka. Ang pag-aaral mo o ang barkada mo? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Paano nga ba magkakaroon ng maayos na sambahayan ang isang taong bukod sa maagang naulila sa mga magulang, ay maaga pang sumuong sa buhay may asawa? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Cherry sa ating dunang sa kanyang panahon. Tinanggap ko kayo rito dahil alam kong walang ibang tutulong sa inyo kundi ako. Pero huwag niyong isipin na natutuwa ako sa ginawa niyo. Ikaw, Walter, second year college ka pa lang, nambuntis ka na ng babae. Hindi ka na naawa sa akin. Hindi mo na inisip ang mga paghihirap ko. Mapagtapos lang kita ng pag-aaral mo. Nay, sorry po. Narito na ito eh. Magkaka-baby na kami ni Cherry. Ikaw naman, Cherry. Hindi sapat na dahilan na ulilang lubos ka na para mag-asawa ka sa edad na 18. Marami ka pang magagandang bagay na maaaring magawa sa buhay mo. Sorry po, Nanay Minda. Marunong ka ba ng mga gawaing bahay? Opo, Nay. Marunong siya ng lahat at masipag. Hindi ikaw ang tinatanong ko, Walter. Si Cherry. Opo, marunong po. Mabuti. Dahil ikaw ang gagawa ng lahat dito sa bahay habang nagtatrabaho ko para mabuhay tayo at mapag-aral ang asawa mo. Pag-aaralin niyo pa rin po ako, Nay? Natural. Kailangan matapos mo ang kurso mo para mabigyan mo na isang magandang kinabukasan ang inyong magiging anak. Halika, Marie. Merienda muna tayo. Ay, thank you, Cherry. Nag-abala ka pa. Wala yon. Para juice lang at tinapay lang ito. Pasensya ka na nga pala sa itsura ko, ah. Ang dami ko kasing nilaban, eh. Naglinis pa ako ng bahay. Kaya hindi pa ako nakakapag-ayos ng sarili ko. Parang ang dami mong ginagawa rito. Oo, akong gumagawa lahat dito. Nasa trabaho kasi si Nanay Minda. Si Walter naman pumapasok sa university. Talagang ganun sa pamilya. Dapat nagtutulungan para maging magaan ang bawat araw. Buti hindi ka nahihirapan. Nahihirapan din. Pero nag-iingat ako. Pagpagod na ako, huminto muna ako sandali para magpahinga. Oo, tama yun. Kaya lang, ramdam ko,
Parang inis pa rin sa akin ang nanay ni Walter. Natural na damdamin lang yun. Dahil nasaktan siya sa maaga niyong pag-aasawa ni Walter. Pero mawawala rin yun. At matatanggap ka rin niya balang araw. Paano? Gusto ko kasi matanggap niya na ako eh. At mahalin din bilang anak. Alam mo naman, di ba? Maaga ako na ulila sa mga magulang. Kaya sabi ka kung magkaroon uli ng magulang na magmamahal sa akin. Basta ituloy mo lang yung pagiging masipag. Maging mabait ka kay Aling Minda. At maging tunurin. Tulad sa pagsunod mo sa nanay mo nung nabubuhay pa siya. Ngayon may anak na kayo. Lalo kang dapat magsipag sa pag-aaral mo, Walter. Dahil nariyan na ang batang bibigyan mo ng isang magandang kinabukasan. Naiintindihan mo? Opo, Nay. Ginagawa ko naman po yun eh. Nagpapaalala lang ako. Hindi na dapat masayang pa ang pangalawang pagkakataong binibigay ko sa iyo. At ikaw naman, Cherry. Nay. Dapat matuto ka ng tamang pag-aasikaso sa baby mo. Iyon nga po ang problema ko, Nanay Minda. Hindi pa po ako marunong. Ay. Sige, tuturuan kita. Pero kailangan maging masunurin ka, ha? Opo, Nanay Minda. At salamat po. Walter, pauwi ka na ba? Oo, Joel. Bakit? May basketball team kami. Kailangan namin ng dagdag na tao. Sama ka na. Wala naman kayong pasok bukas eh. Basketball? Sa bagay, matagal na nga akong hindi nakakapaglaro. Kaya nga, sumama ka na. Para malibang ka rin. Mula nang mag-asawa ka, masyado ka na naging seryoso eh. Ay, sige, sasama ako. Magte-text muna ako kay Cherry para malaman niya. Huwag na. Baka hindi ko mapayagan ng commander mo eh. Sabi ko, eto nang binibili mo. Cherry. Oh. Ay, nariyan na pala yung binibili ko. Uy, huwag kang magagalit, ha? Para kasing may problema ka eh. Nag-away ba kayo ng asawa mo? Ay, hindi naman po. Pero, siya nga po ang problema ko. Alam mo, madalas ko nga makikita si Walter nakasama ng grupo ni na Joel. Dapat iwasan niya mga yon. Hindi mabuting impluwensya mga yon. Yun nga rin po ang tingin ko, Mang Mulong. Pero hindi ko naman po siya mapagsabihan. Kasi baka magalit siya. At isa pa, baka marinig kami ng Nanay Minda. Kilala ko si Minda. Matagal ko na silang kapitbahay. Mabait siya, maunawain. Dapat nga sabihin mo sa kanyang problema nang matulungan kayo. Kailangan nyo pang gabay ng magulang dahil mga bata pa kayo. Kaya wag mo sarilinin ang problema, ha? Nakakatuwa naman yung baby mo, Cherry. Ang cute. Bungis-nis. Sinabi mo pa, Marie. Pinapawi ng anak ko ang pagod at lungkot ko. Lungkot? Bakit? Hanggang ngayon ba nararamdaman mong inis pa rin si Aling Minda? Hindi na. Oh. Madalas na nga kami nagkwekwentuhan eh. Bakit ka pa nalulungkot? Si Walter, siya ang problema ko ngayon. Ha? Huwag mo sabihin may babae siya. Sa ganda mong yan, nakuha ka pa niyang palitan. Hindi, wala siyang babae. Mabarkada eh. Huh? Madalas gabi na siya kung umuwi. Anong ginagawa nila ng barkada niya? Nagbabasketball, billiards, at iba pang laro. Tapos umiinom hanggang malasing. O paano yung pag-aaral? Yun ang isa pang problema. Ha? Napapabayaan niya na yung pag-aaral niya. At hindi yun alam ni Nanay Minda.
O di kausapin mo at pagsabihan. Baka marinig kami, nanay eh. Nag-aalala ako, Marie. Ayaw kong masayang ang pagkakataong ibinigay sa amin ng nanay ni Walter. Teka. Alam ko na. Kung hindi mo siya makausap, o di sulatan mo. At doon mo sabihin sa sulat ang lahat ng nasa sa loob mo. Mag-usap nga tayo, Cherry. Bakit nagagalit ka, Walter? Ang arte mo eh. Ano? Pasulat-sulat ka pa. Tapos kung ano-ano lang palang kadramahan ang sasabihin mo. Ginawa ko yun dahil ayoko marinig ng nanay mo na nag-aaway tayo. Totoo naman lahat ng sinabi ko doon ah. Napapabayaan mo ng pag-aaral mo dahil buhos na ang panahon mo sa barkada mo. Pati paglalasing ginagawa mo na. Tumahimik ka! Ay, ko! Ba't ka ba nananampal? Dahil sa mga barkada mo, natuto ka ng manakit. Ikaw ha? Isara mo ang bibig mo at huwag kang magsusumbong kay inay. Kaya nga sinulatan kita eh. Dahil ayoko marinig niya. Ayoko masayang ang pagkakataon binigay niya para makapag-aral ka pa rin. Saan ka pupunta, Walter? Inay, narito pala kayo. Kanina pa ako narito. At narinig ko lahat ang pinag-usapan nyo ng manugang ko. Naku. Ikaw, Walter, tinanggap ko ang maaga mong pag-aasawa. Dahil may dapat ka ng panagutan kay Cherry. Pinatira ko kayo rito at pinag-aral pa rin kita para makaahon kayo balang araw. Pero ang hindi ko na matatanggap ay kung hindi mo matatapos ang kurso mo dahil sa barkada mo. Inay. At nakuha mo pa ang sakta ng asawa mo. Para sabihin ko sa'yo, kahit pitik, hindi ako nagawang pitkin ng tatay mo. Pero ikaw, ginawa mo yon sa asawa mo. Dahil ang pinagsabihan ka. Sorry po, inay. Kilala mo ko, Walter. Kapag sinabi ko, ginagawa ko. Ngayon, mamili ka. Ang pag-aaral mo o ang barkada mo. Kapag pinili mo ang barkada, wala na kayo maasahang tulong mula sa akin. Nay, sabay na ho tayong mag-almusal. O bakit? Nasaan si Walter? Wala naman siyang pasok, di ba, dahil bakasyon nila? May pupuntahan po siyang company para makapag-part-time job daw po siya ngayong bakasyon. Aba, maganda yan kung totoo. Totoo po, Nay. Iniwasan na po niya ang pakikipagbarkada. Kaya nga matataas na ulit ang grades niya. Ay, mainam naman. Inay, salamat po sa inyo. Naagapan natin si Walter. Kapag may problema kayo, anak, huwag ka mangingiming magtapat sa akin. Magulang niyo ako. At narito ako para gabayan kayo. At tulungang maging matatag ang inyong pamilya. Nakapagtabi na ako ng para sa savings natin mula sa sweldo mo, Walter. Ay, mabuti naman. Kailangan talaga unti-unti tayo makapag-ipon para sa future. Alam ko. Kaya nga kahit sa kita ko sa online business ko, nagtatabi rin ako. Sa makalawa, birthday na ni inay. Yun nga palang gusto ko ipaalala sa'yo. Bahay ka ako, nakakalimutan mo eh. Hindi Iniisip ko nga kung anong ireregalo sa kanya eh. May balak ako eh. Kung okay sa'yo, ito na lang ang gawin natin. Tinanghali ako ng gising. Napuyat kasi ako kagabi sa kaiisip. Hindi man lang naalala ni na Cherry at Walter na birthday ko ngayon. Tinanong pa nila ako kahapon kung bakit ko gustong mamili. Aba, ano ba ito nasagi ng kamay ko? Regalo? Akin ang regalong ito? Nakalagay dito sa kado. To our beloved nanay. Akala ko nalimutan nila. Hindi pala.
Ano kaya ito? Mabuksan nga. Relo! Ang gandang relo! Happy birthday po, Inay. Happy birthday po, Nanay Minda. Mga anak, sinurpresa niyo ako. Akala ko nalimutan niyo eh. Hindi po namin maaaring malimutan yun, Nay. At ito pong manugang nyo nagbalak na sorpresahin kayo. Maraming salamat sa inyo, ha? Lalo na sa iyo, Cherry. Oh, sumaya ako ng gusto. Ako po ang dapat na magpasalamat sa inyo, Nanay. Marami po akong natutuhan sa inyo. Mga hindi nagawang ituro ni Inay sa akin dahil sa maaga nilang pagpanaw ni Itay. At salamat din po sa pagmamahal at sa pagtanggap ninyo sa akin. Oh, Cherry. Dahil din po sa inyo. Kaya ngayon ay may magandang kinabukasan ng aming pamilya ni Walter. Kaya patuloy ko pong ipapapasalamat yun sa inyo. Hindi hadlang sa pagkakaroon ng matatag na sambahayan ang pagiging ulila ng isang tao. Kung matututo lamang siyang makinig at sumunod sa payo, ang hanap na kaligayahan ay tiyak nakakantin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.